Kita nyo ba to? Sobrang laki na. Sobrang laki ng gabi. So, gagawin ko itong, halea. Okay? Hi guys, ito na yung malaking kalyasi ko. Wow, kalyasi. So, nakalaki nito, hindi lang pa sa kapitbahay. Actually, yung ubing ito, ubing puti, ilalagay ko lang siya ng food color para maging ube siya, kulay ube siya. So, ito, mga ingredients ko, nabanggit ko na kanina. So, ngayon, I'm start, halo-halo. Halo-haloin na siya. So, matagal lang proseso nito guys. So, let's begin na ang aming, haleyang ube, para maging haleya na siya. So, ito yung mga proseso na gagawin namin. So, ilalagay ko muna yung butter. Of course, butter ang muna ilalagay. Hatiin mo ito. Hati lang, wag buo, kasi masyadong marami na. Okay, yes, yan. Dato butter mo? Kanina ko pa nito tinanggalin. Yan, okay. Lalagay. So, tunawin na siya. Lahat na kayo lagay natin para masarap. Yan. Ito na. Simutin mo. So, sayang yan. Ba't pala nagbuo? Ayan. So, yung natin, apoy natin guys is medium lang, ha? Medium lang. Or low. Ayun na lang. Huwag masyadong mamadali. Kasi pag ginadaan natin sa mabilisan, hindi maganda. Kailangan sa daan-dahanin natin. Okay? So, this is guys. Pag natunan na to, ang ilalagay ko na yung gata. So, yung gata, haluin ko. Haluin. Don't stop na sa paghalo-halo. Continuously ang halo-halo niyan. Okay? Okay? Lalagay ko yung gata. Of course, lalagay ko rin yung evaporada. Ayan. Pag nahalo na yan, so ilalagay ko na rin yung condense. Yung condense, syempre lalagay ko yung condense. Ube condense yung binili ko guys. Ube condense, kulay ube. Ayan. Sisimutin lang natin. Simot. Kasi sayang naman. Sa pag-ibig pa yan, sayang. Okay? Of course, lagyan natin ng kunting asukal kasi medyo marami yung ube white ko. Ubing kamote na to, ubing white. So, lagyan ko ng 1/4 ito. So, kalahati lang. Nilalagay ko. Yan. So, hindi ko inubos. Kunti lang talaga. So, okay. Nilagay na natin. Ayan, guys. So, of course, isunod na natin ang ilagay. So, haluin muna natin ang haluin. Halo ng halo. Ayan, guys. So, tapos na yan. Ilalagay na natin yung ay, Lord. Dandahan. Be careful. So, yan. Tulungan na kita sa paghalo kasi medyo marami siya. So, halo ng halo. Yan. So, bali dalawang Tupperware po ito. Yan. Yan. So, guys, haluin ng haluin. Yan. Yan, tulungan na kita sa paghalo. So, yung assistant ko sa paghalo, yung pamangkin ko. Sharan! Iyan na naman siya. Ano yan? Ba't naging purple? Of course, ube purple lang talaga. So, yan. Pati ilagay mo. Ayan, guys. Luluto na siya ng malapit na magluto yung halea ube namin. So guys, ito na yung ube halea namin. So naging violet na siya kasi nilagyan ko siya ng ube condense at saka food color. So nakalimutan ko lang bumili ng pang-essence. So never mind, basta importante luto siya at masarap, yummy. Mabango pa rin siya kahit wala ng essence. So yan, very sarap. Okay, tingnan nyo lang. So kailangan talaga non-stop ang paghalo-halo nito. Okay. Yan. Salitan sa paghalo-halo ng aming ubing halea ay yung pamangkin ko. Yan. Halin. Yan. So, tutulong sila. Pati yung anak ko, tutulong sila sa paghalo-halo. Kasi, alam mo guys, kailangan talaga siya ng halo-haloin yan. Yan. Okay guys. Non-stop sa paghalo-halo ko ng ubing halea. Ayan. Halo na siya ng halo until ma-sticky siya. So, ito ay matrabaho. Naku guys. Pero pag natikman nyo to, masarap na siya. So, sarap ipalaman to sa tinapay or kaya mapakpakin mo lang. So, okay na to pag siya ay maging sticky na. So, yung heat nyo ay low, medium lang. Medium or low lang ginawa ko, low. Yan, para hindi masunog siya, hindi papait. Diba? So, guys, let's stay tuned sa aking halea. Nakikita nyo wala na kasi nga pinagbibigay na ako ng kapitbahay. So, binigyan ko si tatay, si nanay po rin doon. So, guys, ito na yung ube namin na halea. Ang yummy, ang sarap. Ate Jean, salamat sa ube halea. Welcome!